Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Father God, salamat po Ama sa pag-iingat mo sa bawat sa aming Panginoon. Salamat Lord dahil kami Panginoon dinala mo na naman sa iyong templo Panginoon, sa iyong lugar nito Panginoon upang kami mga pag-aaral ng iyong salita. Bigyan mo kami Panginoon ng katalinuhan, maunawaan namin ito pagkat ako bilang lingkod mo Lord. Tulungan mo kami ito manibagay ayon lang sa iyong kalooban. Salamat po Panginoon. Paspasan mo iyong mga salita sa gabi nito. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you Lord. Purihin ng Panginoon. Masarap yung pakiramdam ko kasi kanina tama yung sabi ni Liway, pag pinapawisan ka, masarap sa pakiramdam. Kanina talagang nakadalawang damit ako. Pati yung jacket ko basang-basa ng pawis. Kasi nakatrabaho na po kami dyan, ay pag-start na ng ating station. Gusto ko na mahabol yan bago mapaikot man lang bago October. Kahit mababa pa lang. Pero yan tatapusin ko ngayong September. Yung labas na yan para maganda na yung pinto. Iba ko yung division yan. So, purihin ng Panginoon na talagang lagi pong masarap pagpuri sa Panginoon. Naalala ko lang nung mga nakaraan na kami ni Kambal, nagkuha kami ng license. Yung iniwan ko sa doon kasi nakapila pa siya sa loob, mga mag-aalaw na siguro yun, o mga siguro alas 12. Pumunta ako ng Jollibee, kumain ako ng Jollibee. Pagkain ko ng Jollibee, sabi ko, bakit anong sarap ng Jollibee yun? Pagkain yung buto, kinakain ko, parang gusto ko nang tanungin yung waiter doon, ano bang binago niya na ba ang timpla ng Jollibee? O, kasi ang sarap eh. Kahit yung buto, gusto ko kain dati, hindi ako kumakain na gusto mo pala kasi mamantika. Pero nung oras na yun, ubos na ubos. Bigla kong naalala, hindi nga pala ako nag-almusal. Hindi nga pala ako nag-almusal. Gutom na gutom pala ako, kaya pala ang sarap ng Jollibee. Alam po ninyo, kung tayo ay gutom na gutom sa salita ng Panginoon, masarap po magbasa. Masarap po makinig. Pero pag hindi ka gutom, parang okay lang ba? Parang hindi mo masyadong napapansin. Eh sabi ko, alam mo, nag-iba na lang timpla ng Jollibee. So, purihin ang Panginoon. Alam po tayo pong lahat naghahangad at lagi tayo nagugutom sa salita ng Panginoon. Kaya, ang sarap pag tayo po ay gutom na gutom, kahit yung isang titik parang gusto mo, ulit-ulitin, basahin, at nandun po yung presensya ng Panginoon na ating po itong mararamdaman. Kaya sabi ko nga, conforme sa iyo kung paano mo ito bibigyan ng halaga sa buhay at sa iyong pagkatao. Salamat sa salita ng Panginoon. Ang isisir ko po ngayong gabi ay dapat po tayong mga anak ay matuto po tayong kumbaga sumunod sa mga magulang natin o maging tapat sa Panginoon. Kilalanin natin siya bilang ating Ama at Panginoon natin bilang sa ating mga buhay. Ang sabi po sa Kawikaan chapter 23 verse 12, huwag kang hihiwalay sa mabubuting aral at pakinggan mong mabuti ang salita ng karunungan. Huwag daw tayong hihiwalay sa mabubuting aral at pakinggan mong mabuti ang salita ng karunungan. Ano po ba yung mabubuting aral? Wala po natin, ang lahat po ng mabubuting aral makikita natin dito sa kanyang salita. At yung katalinuhan po, dito rin natin makikita. Sabi ko nga, yung wisdom na ibinigay sa iyo ng Panginoon, makikita yan, lalabas yan sa iyo, makikita yan sa gawa mo. Kasi sabi nga, ang tao, mababasa mo yung kanyang iniisip, yung kanyang binabala, ayon sa kanyang kilos. Kaya sabi ko nga, pag nakita ka ng tao sa CCTV na hindi mo maintindihan kung anong ginagawa, di ba nag-iisip ka? May iniisip na hindi maganda yan. May mga kilos niyan, mababasa mo yung kanyang iniisip. So sa buhay po natin, sabi niya dito, huwag kang hihiwalay sa mabuting aral at pakinggan mong mabuti ang salita ng karunungan. Ito po ay pag atin po itong ginagawa, magiging matalino po tayo bilang mga anak niya. At natutuwa po ang Panginoon pag yun po ay ating nagagawa. Sabi po sa 13, disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Iniligtas mo pa siya mula sa daigdig ng mga patay. So tayo po bilang mga anak ng Panginoon, di ba? Tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon. Nakakaranas pa kayo noon?
Lahat tayo nakakaranas ng disiplina ng Panginoon. Kasi iniiwas niya tayo. Di ba pag ikaw ay dinidisiplina ng Panginoon, natututo ka? O yung dati naman, pag sa kalsada ka, pag may kumarang sa iyo bigla, nagagalit ka ngayon, hindi na. Kasi may disiplina ka na eh. Utay-utay ka natututo, utay-utay ka nagkakaroon ng wisdom mula sa Panginoon. Ako dati pag may dyan sa ano na biglang harang-harang lang, parang naiinip ako maghintay, pero may hindi na. Hinahayaan ko lang siya. Hindi na, kasi pag magsirbato ka, baka bumaba yung magalit, lalo ka magtatagal kasi mag-aaway pa kayo. Yeah? So, yung wisdom na binibigay ng Panginoon, kaya po tayo dinidisiplina ng Panginoon para tayo maging matalino bilang mga anak niya. Para alam natin yung ating dapat ginagawa. Purihin ng Panginoon. Sabi po sa 15, anak, natutuwa ako kung maging matalino ka. Sa 16, makadarama ako ng pagmamalaki kung ang mga salita mo ay may karunungan. Purihin ng Panginoon. Salamat na talagang ang Panginoon pala sabi niya, anak, matutuwa ako kung maging matalino ka. Natutuwa pala ang Panginoon pag tayo ay naging matalino. Diba? Sabi ko nga, yung umiwas sa gulo, hindi po karuwagan, hindi kaduwagan, kundi yun ay pagiging isang matalino, ilang tao. Natutuwa pala ang Panginoon. Kaya pala tayo bilang mga anak, pag dumating yung anak natin na may daladalang ribbon o may daladalang, naalala ko yung anak ko si Jujut, dumating sa bahay, may dalang pera, 1.5. Sabi ko, saan galing pera mo? Mga bata pa yan, mga grade 4 ata sila nun, elementary. Sabi niya pa, nag-champion ako sa chess. Tapos, pinabukasan, umuwi naman si Luglo, may daladalang trophy. May dalawang pera. Sabi ko, bakit? Nanalo ako pa, nag-champion din ako sa chess. Sabi ko, gagaling nyo ha. Tuloy yung mga kaibigan ko, gusto akong dayuhin. Samantalang alam ko, dama lang. Di ba? Natutuwa tayo. Pag mayroong mga nagagawang mabuti, yung ating mga anak, di ba? Ang sarap pakinggan. So sa Panginoon po, natutuwaan Diyos sa atin pag tayo yung nagagawang mabuti. At pag nagagawa natin yung mga kagustuhan ng Panginoon. Sabi niya, makadarama ako ng pagmamalaki kung ang mga salita mo ay may karunungan. Diba? Pag ang mga salita mo ay may karunungan, nakakaramdam daw silang pagmamalaki ang Panginoon. Diba? Pag mayroong karunungan, pero pag sabi niya, pag may karunungan ang iyong pananalita o iyong pag-umusap, ito po ay mayroong buhay. Kaya natutuwa ang Panginoon pag tayo mayroong mga ganong klaseng nagagawa sa buhay natin. Ito po'y karangalan ng Panginoon at mayroon po itong pagpapala para sa atin. Ang sabi niya sa 19, anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. Huwag kang makikisama sa mga lasinggo at sa masiba sa pagkain, pagkat sila ay masasadlak sa kahirapan at darating ang panahon magdadamit ng basahan. Huh? So, purihin ang Panginoon na talagang, di ba? Siyempre kung masyadong masiba, hindi naman maganda. Di ba? So, dapat pala maging matalino tayo, di ba? Maging talagang nandun lagi ang ating pagbabantay. Maging matalino po tayo bilang anak ng Panginoon. Kaya sabi ko sa ating ginagawa, matututo at matututo tayo. Sabi ko nga, pag sinusundan mo ang salita ng Panginoon, hindi ka talaga maliligaw. Kasi makukontrol mo yung sarili mo. Alam mo yung ginagawa mo, alam mo anong dapat mong ginagawa. Kaya lalo tigit pag yung mga kabataan, napakahalaga po na alam natin ang salita ng Panginoon. At sabi niya sa 22, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay at huwag hahamakin ng iyong ina kapag siya'y matanda na. So ito po yung pangako kasi sabi ng salita ng Panginoon sa kanyang kautusan, pag minahan mo yung mga magulang, bigyan ka niya ng mahabang buhay at kayamanan sa mundo ito. Sabi sa 23, hanapin mo ang katotohanan, karunungan, unawa, pahalagahan mo ang mga ito at huwag pabayaang mawala. So napakahalaga po ito mga salitang itong binibitawan ng Panginoon sa atin. Sana po ito ay tumatak sa puso natin na dapat natin itong nagagawa. Ang sabi po sa 24, ang ama ang taong matuwid ay puno ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. Salamat sa Panginoon na talagang tayo po ay maging matalino. Di ba parang ang hirap yung anak mo na
kahit yung may bibili lang, ano mga bagay na, yung parang hindi niya kaya, parang kulang siya sa talino talaga, ang hirap, di ba? Parang bilang tayong mga magulang, ano ba itong anak na ito? Lahat na lang, hindi naman, kahit magsaing, hindi marunong. Parang kulang sa talino, parang sabi ng Panginoon, ang ama ng taong matuwid ay puno ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. Alam ko tayo matatalino. Kaya nga tayo ay may mga pagsubok na pinagdaraanan kasi alam ng Diyos, ipapasa mo yan. Alam ng Panginoon, pag binigyan mo ito, ipapasa ito ng anak ko. Alam niya matalino tayo. At ang sabi niya sa last verse, sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat ipagmalaki ng iyong magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. So sikapin daw po natin na tayo ipagmalaki ng ating mga magulang. At bilang anak ng Panginoon, dapat po sikapin po natin na sa ating buhay nakikilala ang ating ama. Nakikilala ang Panginoon. Doon siya nakikilala. Pag nakikita ka ng kapwa mo, alam na kung sino ka at alam kung anong klaseng tao ka. At ito po'y napaparangalan ng Panginoon. Kaya alam ko, napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, ito pong salita ng Panginoon, napakasarap pong basahin. At sa araw-araw pong binabasa, nagkakaroon ka talaga ng talino. Kaya ako sa umaga, hindi talaga ako makakaalis ng bahay kung hindi ako nakakapagtapos ng aking devotion, ng aking ano. Kaya minsan, nakakalabas ako mga alas 10 na. Meron kasi mga verse, mga chapter na mahaba. Kailangan sa umaga kasi tatapusin ko yung mga 7 chapter. Kung minsan may mahaba ng mga chapter, tapos minsan may binabalikan pa ako may mga inuunawa. So, salamat sa Panginoon na pag inuuna natin siya, ay talagang nandyan po ang protection ng Panginoon. Amen. At sabi ko sa next, malapit na ako ulit matapos, sa next ulit, dadagdagan ko yung mga dapat binabasa. Salamat po dahil alam ko tayong lahat naghahangad ng katalinuhan. Sa Panginoon po natin makukuha. Kahit na yung kayamanan sa Panginoon natin makukuha. At isang pinapasalamatan ko sa Panginoon, yung paglalagay ko ng pag-layout ko dyan, sabi niya, Pastor, grabe, tuwid na tuwid. Haba daw, pero tuwid na tuwid. Hindi naman ako talaga magaling na kalpintero, pero maraming nagsasabi sa akin, kahit yung pastor namin dun sa Taytay noon, hanga at bilib ako sa iyo, sabi niya, pagdating sa bahay. Ang bilis mong gumawa, tapos parang simple lang sa iyo yung lahat ng mga ginagawa mo. Hindi ka nahihirapan. Kasi yung mga paglapat-lapat, mga sukat-sukat, mga ano, hindi ka naman talaga magaling na karpintero, pero magaling kang lumapat, sabi sa akin. Kasi yung kasama ko doon, ay si Kuya John, ano yun yung karpintero pa yun ng bangka. Pero sabi niya, pagdating sa bahay, hindi kita ipatatalo. Sabi niya sa akin. Talagang, yun lang, pero maano lang ako kumilos, pero ano, yung mabilis, pagkaunti lang, ginagawa ka lang namin yan ng 2 oras, 3 oras. Pero ang ganda na, di ba? Salamat sa Panginoon sa wisdom na ibibigay ng Panginoon. Kasi gusto ko pagdating ng ating supervisor, yung mga tao na yung mga pastor, gusto ko makita nila yung improvement ng church. Gusto ko makita, pinalalaki na pala nila. Kasi pag makita nila, mali mo, dito na ibuhos ni, yung dagdagan yung budget natin, bigyan na tayo ng pandagdag para matapos na ito. Kasi gusto ko next na activity, up and down na po, para na lahat matutulog yung mga pastor sa taas natin. Yung taas na yan, may 2 kwarto lang yan sa taas, yun dito wala na yung kwarto. Open lang siya para bidding session hall. Kaya salamat sa Panginoon na talagang alam ko ibigay ng Panginoon yan. Kaya lalo kong sinisipagan at talagang ngayon ko lang na laman na sarap pala talaga pag pinapawisan. Yung sinabi ni Liway kanina ko talaga naranasan. Sarap ng pakiramdam ko. Tapos natanggal na yung mga sakit-sakit ng kamay ko. Diba dati na yung nararamdam ko yung mga sakit-sakit sa kamay? Nawala na, nakakapag ako dyan, mga bibigat-bigat na ng mga sabi ko, salamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo pa kami ng kasi yung aming hollow block na natira 6. Sabi ko, Panginoon, alam ko, hindi mo ako bibigyan. Excited ako magtrabaho kasi gusto ko next week tapos ko na yung harap.
maganda na siya, nag-iba ako na itong ano na yan, para na-diretso na ito, kisame. Ganito lang muna ang design ng kisame, para 1 metro lang yung idadagdag. Hindi ko muna babaguhin para kasi malapit na yung gawain, para maganda lang siya. Tapos ito yung open ko lahat ng bintana, nalagay ko lang ng yung stigmatic. Kasi pag hindi kaya ng aircon natin, inaano ko rin, tinitignan ko mabuti hindi kaya ng aircon. Kaya gusto ko mabuksan yan para yung bintana kasi yan malaki yung nilagay kong dalawa, malaki yung pintuan, tapos ito tatanggalin ko yung ano, kakapitan ko lang ng ano para mga electric pa lang gagamitin natin, hindi tayo masusort sa kuryente at ano, kaya kahit na electric pa lang. Kasi pag aircon, kung 80 tao ang darating, hindi kakayanin. Lahat ay maiinitan. Kaya salamat sa Panginoon, kaya minamadali ko po na maiayos sa ang harapan kasi diyan galing ng hangin Tapos para pag pumunta silang lahat, makakapasok lahat sila. Salamat sa Panginoon. Sabi nga ng isang pastor, ang ina-estimate kasi 80. Pero may nagsabi sa akin, sabi niya, baka pag nalaman na sa meeting, baka dumagdag pa. Pag mga 100, medyo masikip-sikip na rin talaga. Pero ang Panginoon ang bahala. Salamat pala dahil yung aking nakaraan nagsabi ako na bibigay tayo ng 10 sako na 30 kilos, may sumagot na po ng 5. Pero yun ang Panginoon, hindi po nagkukulang ng Diyos. Sabi ko nga, baka mayroon pa mga kastya na pili mailagdag. Paala na ang Panginoon. Alam ko pagpapalain tayong lahat ng Panginoon ayon sa motibo ng ating mga puso. Kaya salamat po sa kanyang mga salita ngayong gabi. Pagpalain ko ang bawat isa, tayo rin manalangin. Ama, maraming salamat po Panginoon sa mga pagpapala mo sa amin sa gabi ito, Panginoon, na aming naramdaman, naranasan, Panginoon, ng iyong mga biyaya. Salamat naman, patuloy yung pagpalain ng iyong mga anak sa dakong ito. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you.